A blessed June 21 to all of you. The Daily Promise Bible, Psalms and Prayers. We will begin po with Praise and Worship by my Tia Maring. I come to the garden, and all I do is steal on the roses, and the voice I hear ring on my ear, the sound of the discloses, and he knows greatly and he talks within, and he tells me that I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of his voice is so sweet, the birds just sing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing, and he moves with me, and he talks with me, and he tells me that I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Yung kanta ay parang sa pagbabasa natin ng Bible, di ba? Pinakikita ng Diyos ang gusto niyang sabihin sa atin at maririnig natin habang nagbabasa tayo ng Bible. From Psalm 33, verses 12 to 13. Blessed the people the Lord has chosen to be His own. Blessed the nation whose God is the Lord, the people He has chosen for His own inheritance. From heaven, the Lord looks down, He sees all mankind. Blessed the people the Lord has chosen to be His own. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Mula sa Kanyang luklukan, tinitingnan niya ang lahat ng narito sa mundo. Tayo yun. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, at mapapalad tayong mga tao na sumusunod sa Kanya. Sumusunod as in mananampalataya. Nagdadasal, nagpapatawad sa nagkakasala, nagsisisi ng mga kasalanan, nag-aaral ng Kanyang mga salita, at nagpapasalamat, nagpupuri sa Kanya. And of course,
isinasabuhay ang mga kautusan niya. So mapapalad tayo, pero dapat araw-araw tayong sumusunod sa Kanya. Amen. From Psalm chapter 139 verses 23 to 24. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. O Diyos, siyasatin ninyo ako upang malaman nyo ang nasa puso ko. Subukin nyo kung ako ay may masamang pag-uugali, at patnubayan nyo ako sa daang dapat kong tahakin magpakailanman. So ito ay panalangin, parang sinasubmit natin yung sarili natin. Parang reflection. Dapat may reflection tayo or nagmumuni-muni tayo about sa mga ginawa natin. Kasi kahit pinipilit nating magpakabanal, sumusunod tayo sa kautusan ng Panginoon, marami ang sumusubok sa atin, sa ating paligid. Mga kaibigan natin, sa pamilya, ang asawa natin, sa mga may asawa, ang mga anak natin, ang mga katrabaho natin. Yan, sinusubok nila tayo. Kaya idasal natin na huwag tayong masubok. Idasal natin sa Diyos na siyasatin ang nilalaman ng ating puso. Matapang na hilingin natin. Parang hinihingi natin ng pagbabago ang ating buhay. Na siyasatin niyo ako. Kasi masyadong malawak ang mga iniisip natin. Ang bilis bumalik sa isipan natin ang mga pangyayari na maganda at saka masama. So, nagpa-flashback yung mga bad memories. Hilingin natin palagi na patnubayan tayo na palaging nasa mabuti. Ang naiisip natin ay laging yung mabuti. Maalala man natin ang masama, ang mananaig pa rin ay yung mabuti. Yung mabuti magpakailanman. Iwaksi ang masasamang experience. Huwag tayong magtanim ng galit. Yung hindi pumapatol sa mga nakakasakit ng ego mo, ng damdamin mo. Yung parang feeling mo niyayapakan ng pagkatao mo na nababaliwala ka. So, na kahit na nababaliwala ka, hindi mo sila binabaliwala. Hindi mo sila gagantihan ng pambabaliwala din. Diba yun yung pinag-aralan natin sa ibang episode. Hindi mo sila babaliwalain, lalong-lalo na kung sila'y pamilya mo. Kasi malimit na experience natin itong ganito sa pamilya, sa anak, lalo na sa asawa. Kaya kapag pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, kinakausap tayo ng Diyos at sinasabi niya sa atin kung ano ang dapat mong tahakin at ang mabuti ang iyong gagawin magpakailanman. So, matuto kang maging matatag sa mga pagsubok na dumadating sa iyo. Sabi sa Corinthians chapter 16 verse 13 to 14, keep alert, stand firm in your faith, be courageous, be strong. Let all that you do be done in love. Maging listo daw tayo. Maging listo kayo at magpakatatag. Magpakatapang kayo at magpakatibay. At anuman ang inyong gawin, gawin nyo ng may pag-ibig. Gawin nyo ng may pagmamahal. At ganun din sinagot ito kay Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya manghina dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos at sa iyo kahit saan ka pumaroon. So, kaya sa kabila na tayo ay gumagawa ng kabutihan, sumusunod sa kanyang kautusan, tayo daw ay maging listo, magpakatatag, magpakatapang at magpakatibay. Parang sundalo. Kasi susubukin tayo ng mga nakapaligid sa atin.
itetest ang ating patience. At minsan, lahat ng tao sa paligid natin ay ang nakikita lang na tama ay mga sarili nila. Hindi marunong magbigay ng pangunawa sa atin. Kahit tayo ay maraming sakripisyo, hindi nila nakikita yon. Lalo pa at ang mga kasalamuhan natin ay hindi lubos na nananampalataya sa Diyos. Oo, mga nananampalataya nga sila, naniniwala sa Diyos, pero hindi nila isinasabuhay. Hindi tumatanggap ng pangaral dahil ang alam nila ay tama lahat ang ginagawa nila. Kaya hindi sila lubos na Kristiyano. Maraming ganyan sa ating paligid, sa ating pamilya. At kung hindi ka magpapakatibay at magpapakatatag, baka sa halip na mahila mo sila sa Diyos, ay ikaw ang mahila nila. At patuloy mo, sa halip na mahila mo sila, ikaw ang mahila nila. At patuloy kang manghina sa paglilingkod mo sa Diyos. Parang masusumbatan ka, nagbabasa ka ng Biblia, pero ayun, pumapatol ka sa kanila. So pag ganun, nahihila ka nila. So huwag kang bibigay, magpakatatag. So para hindi ka sumuko, paglingkuran mo na lang sila ng may pagmamahal. Yung sabi doon, no? Ano man ang inyong gawin nyo ng may pag-ibig, ng may pagmamahal. Para hindi ka magrereklamo, kahit nasasaktan ka. Sakripisyo, yun talaga ang sakripisyo. Kung ikaw man ay hindi makarinig ng kapurihan sa kanila, ka daw mag-alala sa langit. Meron kang pagpupuri galing sa Panginoon. Ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng reward. So, paglingkuran mo na lang sila ng may pagmamahal at idasal natin palagi sa Diyos na palagi tayong matatag. Hilahan kasi ang buhay, hilahan sa mabuti, walang sukuan. Yan daw ang misyon ng Diyos sa atin. Kung sa kabila ng pagpapakabuti natin, pagpapakabanal natin, pagdadasal, pagbabasa ng Biblia, pagsunod, tapos ganun pa ang nangyayari, talagang sinusubok tayo. Yan daw ang misyon ng Diyos sa atin. Kung pinasasama ng mga tao ang ating kalooban, pinasasama ng mga anak mo ang loob mo dahil hindi sila sumusunod sa iyo, pinasasama ng asawa mo ang loob mo araw-araw, yan daw ay imbitasyon ng Panginoon para ipagdasal sila at pakitaan ng pagsisilbi ng may pagmamahal. So, kahit pa hindi ka nila suklian ng pagmamahal, ng paggalang, ng pagsunod, ng pangunawa, wag mo na daw isipin yon. Ang reward mo daw ay nasa langit. Kung wala kang reward sa pamilya mo, o sa kaibigan mo, o dito sa lupa, ang reward mo ay nasa langit. Yun. Wag natin dapat kalimutan para hindi tayo nagdaramdam. Sometimes, iiyak mo na lang ang sama ng loob mo at magdasal na lang palagi. Ang reward ay nasa langit. Ngayon, ang Ephesians chapter 4 verse 22-24. You were taught with regard of your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitudes of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang magpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Pakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng Diyos. Ayan ang kasagutan doon sa kung ikaw man ay sinusubok ang iyong patience, na ikaw ay nananampalataya na sumusunod ka na sa kautusan ng Diyos, na sa pananalangin ay binago na ang iyong mga masasamang ugali kung ikaw ay palasigaw. Dahil ikaw ay tunay na Kristiyano na naniniwala sa Diyos, nagdadasal, nagpapatawad sa kasalanan ng iba, tagasunod ng Panginoon, tagapagpalaganap ng kabutihan, huwag mo na babalikan ang dati mong ugali. Kung ikaw ay magagalitin, palasigaw,
sakit magsalita, di marunong magpasensya, palahusga, madamot, huwag mo na raw babalikan yon. So, parang di ka makabalik doon, lagi mong ipapanalangin. Dahil pag ganyan ang nasa paligid mo, pakita mo ang iyong pagbabago nang makita nila ang binago ng Diyos sa buhay mo. So kung tinetest ka pa rin nila, pagdasal mo at basta pilitin mong huwag mong balikan ang dating ikaw. Kung sila man ay hindi pa rin nagbabago, ang mahalaga ikaw ay nagbago na. Maging magandang halimbawa ka sa kanila. So, sa kabila ng pagsunod natin sa kautusan ng Diyos at patuloy na nasusubok ang ating pananampalataya, ito ang sabi ng Panginoon. But the people who trust in the Lord will become strong again. They will rise up as an eagle in the sky. They will run and not rest. They will walk and not become tired. So, sa kabila ng pagsunod natin sa kautusan ng Diyos at patuloy na nasusubok ang ating pananampalataya, yung mga pagsubok tinetes ang ating ugali, kasi doon lalabas ang ating pananampalataya kung gaano tayo katatag. So, ipinaalala lang sa atin na kailangan malakas ang loob natin, matatag, matapang, na harapin ang mga sumasalungat sa atin. So, harapin natin sila na sumasalungat sa atin, huwag tayong susuko. Na meron daw tayong kapangyarihan at lakas ng loob na galing sa Holy Spirit para mas maging matatag ang ating pananampalataya, maipaglaban natin ang katotohanan. Kaya, alalahanin natin yung sinasabi sa Joshua 1 chapter 9. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina, na discourage na sa kanila ka na sumunod. So, wag ganun. Sabi dun sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do everything through Christ who gives me strength. So, tayo may lakas na galing sa Panginoon. Kaya natin gawin, kaya natin salungatin ang mga nagpapahina ng kalooban natin. Kasi, totoo yung sinasabi na mauubusan ka ng lakas ng loob kapag walang nagpapalakas ng loob sa'yo. Ang akala ko noon galing sa pamilya, galing sa kaibigan, yung support, moral support. Mauubusan ka kasi ikaw lagi ang magbibigay. Hindi pala, galing pala yun sa Diyos. So lahat ng strength natin ay galing sa Diyos. So kung wala kang makuha sa paligid mo, talagang sa Diyos lang lahat manggagaling. Sabayan niyo ako sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong kadakilaan, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan at pagpapalago mo sa aming pananampalataya. Lord, sa panahon na kami ay nakalilimot sa iyong mga kautusan, paalala mo po sa amin ang iyong pagpapatawad at ang iyong kapangyarihang baguhin ang aming mga buhay. Lord, ituro mo po sa amin, sa akin o Panginoon, na isasang tabi ang sarili kong damdamin, kabiguan, sama ng loob na nararanasan sa araw-araw. Sa halip ay mangibabaw ang kabaitan, pagmamahal at mas malawak na pangunawa. Dahil sinabi mo po sa Matthew chapter 5 verse 7, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Mapalad ang mga maawain, dahil kaawaan din sila ng Diyos. Maraming salamat, Lord, dahil inaawaan mo kami sa araw-araw. Pinakikita mo sa amin ang iyong habag at sinasabi mo na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. At matatanggap namin ito kung ipakikita rin namin ang habag namin sa iba. Alisin mo, Panginoon, ang aming pagdaramdam sa iba. Sa halip ay gantihan namin ang awa at panalangin. Samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus naming Panginoon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.